Ask yourself kung kaya mo bang maging caretaker dito sa kapartner mo. You have to give up yung mga certain activities na nakasanayan mo. At yung possibility na magsasama kayo sa loob ng relasyon na kulang na ang inyong sex life. For today's video is let's talk about age gap. Marami akong nababasa na comment and personal message sa akin na gumawa naman daw ako ng video about age gap ng mag-partner. Either si lalaki ang mas may malaking gap doon sa partner niyang babae or vice versa. Typically, ang age gap ng couple is around 3 years or less. But of course, when you are age blind or talagang gusto mo or mahal mo yung tao, hindi mo naiisipin yung age because age is just a number. Lalo na ngayong generation na to, bukas na yung isipan natin, ang mga mata natin, na kahit na malaki yung age gap ng babae or ng lalaki, walang problema as long na kayong dalawa ang nagkakaintindihan sa loob ng relasyon. But of course, malaki man yung age gap ninyo or maliit, dapat may kanya-kanya pa rin kayong life goals and perspective para makita ninyo kung kayo talaga ay compatible for long-term relationship. Paano nyo nga ba i-handle kapag meron kayong malaking age gap doon sa kapartner ninyo? Number 1, of course, accept the differences. Tanggapin mo na magkaibang tao kayo. Tanggapin mo na iba-iba yung mga na-experience nyo sa buhay ninyo. From interest to perspectives, malalaman mo talaga yung pagkakaiba mo doon sa partner mo. Maaring ikaw ay patapos na, pero yung partner mo ay nandun pa sa stage developmental doon sa kanyang buhay. Maaring ikaw nakapag-develop na ng career mo, while yung partner mo is dumadaan pa lang doon sa mga hassle of building of their own. So, instead na i-force mo siya na maging pareho nung stage na meron ka ngayon, maging supportive ka na lang doon sa partner mo. Habang ginagawa nila yung sarili nilang pamamaraan. Number 2, consider your role as a caretaker. Kung ikaw yung malaki ang age gap doon sa partner mo, at some point, yung aging spouse mo ay mas nangangailangan ng long-term health need. At posibleng hindi na siya capable dun sa mga certain things na dapat ay ini-enjoy nyo pareho. So, you have to accept or ask yourself kung capable ba or kaya mo bang maging caretaker dito sa kapartner mo instead of partner. So, you have to give up yung mga certain activities na nakasanayan mo. At kailangan mong tanggapin yung possibility na magsasama kayo sa loob ng relasyon na kulang na ang inyong sex life. Hindi man ngayon yan, pero darating yung time na mangyayari ito. Number 3, kailangan ma-identify mo kung ano yung mutual interest. So, dahil nga malaki yung age gap ninyo, so mag-focus lang kayo doon sa mutual interest na meron kayo. You have to spend your time doing things na pareho nyong gusto para wag ninyong maramdaman yung age gap ninyo. So, pag ganun yung ginagawa nyo, nakafocus lang kayo dun sa mga bagay na gusto ninyong gawin na nag-e-enjoy kayo at kaya ninyo pareho. Like meeting each other's friends and socializing dun sa mga bagong henerasyon. Yung mga gawaing ganito ay makakapag-stimulate at makakapag-empower for both of you. At syempre, makakabuti para sa relasyon nyo. Another thing, know the maturity is relative. Alam mo dapat kung ano yung level ng maturity ng kapartner mo. Kailangan tingnan mo yung partner mo, mas malaki man ang age gap nyo, mas bata ka man or mas matanda ka sa kanya, kailangan tingnan mo siya doon sa full-grown adult rather nung tinuturuan mo siya na gawin mo to, tinuturuan mo siya ng mga bagay na akala mo ikaw lang ang nakakaalam. Rather than shape or mold your partner. Remember, partner ka niya, hindi ka niya teacher. No one wants to be scolded or patronized for acting certain way and saying certain things. Lalo na kung ikaw yung mas matanda at sa tingin mong ikaw yung nakakaalam ng tama at siya parang walang alam, hindi yon makakabuti sa relasyon. At kung ikaw naman yung mas bata, hindi rin makakabuti na parang pinamumukha mo dun sa partner mo na yung kanyang mga idea, yung kanyang mga wisdom ay masyadong oldest na. So, hindi po makakatulong ang mga yan. Dapat alam natin, mapabata ang partner natin or mas malaki yung age gap or tayo ang mas matanda dun sa partner natin, we should respect yung maturity level ng bawat isa.
Last one, create some space. Always keep in mind that the balance is essential. Kailangan nyo magkaroon ng space sa relasyon para mag-recharge naman kayo. So, hang out with some friends na hindi mo kasama yung partner mo. Yung pag-maintain ng sense of individuality sa isang relasyon ay essential yan kasi mas nalalaman ninyo yung mga common interest ninyo. It's important na makapag-cultivate kayo ng common interests and shared experience para may mga napag-uusapan pa kayo outside dun sa relationship ninyo. Very important din na napag-uusapan ninyo yung mga expectations sa relationship ninyo for awareness. Lalo na pag malaki yung age gap ninyo. Kasi halimbawa yung lalaki, gusto niya pa palang mag-anak pero si babae, mas nakafocus na doon sa financial stability. While si guy, na may malaking age gap doon sa kanyang karelasyon, nakafocus naman na magkaroon ng bagong baby. Dahil nga hinahabol niya na yung kanyang edad. So, importanteng nakakapag-share kayo ng mga expectations sa bawat isa. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope may nakuha po kayong tips sa mga pinag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video dun sa mga kaibigan sa tingin niyo pong matutulungan ng videong ito. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!